Tapos na malaman na ni Ipo ang susunod niya mga kalaban. At ang huling makakalaban niya sa belt niya bago bitawan ito. Ito na nga si Ipo, sinisimulan na ang kanyang training sa lower body niya para sa kanyang hook at left jab. At kita nga natin dito, perpekto na niya ang training niya para sa kaliwa niya. Lumabas na ang resulta noong training niya sa mga kahoy. Namamangha naman sila Itagaki. Kahit shadow boxing lang ang ginagawa niya, tumatas sa mga buhok sa kanya. Sabi ni Itagaki. Tignan niyo na maigi yung hook ni Ipo. At kita nga natin dito na ginagawa ni Kimura kung papaano ginagalaw at iniikot ni Ipo ang mga paa niya sa tuwing susuntok na ito. Parang klumpo, sabi ni Itagaki. At sabi naman ni Aoki, makakatulong yun para maibaba mo pa ang center of gravity mo para mas makasuntok ka pa ng mas mabilis. Ibang bahagi naman yun ng depth roll. Ang hook ay ang kadalasang ginagamit ng mga in-fighters. Pero magagawa mo lang yun kung maililipat mo ang buong bigat mo paghakbang ng paa mo. At ginagawa nga dito ni Kimura. At sinabi nga niya, kaya sa tingin nyo, mga ilang round kaya ang may tatagal nyo kung patuloy nyong itong gagamitin. Kung ganoon, kailangan mo na isang napakalakas na lower body. Yun ba ang ibig mong sabihin doon? Sabi ni Itagaki. Ang paglipat ng buong bigat mo sa katawan mo at sabay mabilis mong pag-ikot, naiisipin ng kalaban mo na umaatras ka. At dahil dito, lalakas pa lalo ang pagsuntok mo dito sa pwersa ng pag-ikot mo. At kita nga natin dito, napatuloy lang ang pag-ensayo ni Ipo sa bago niyang hook punch. Natutuwa naman si Itagaki sa nakikita niyang pagbabago kay Ipo. Pero kahit na maiwasan mo ito, sa bilis ng hangin na tatama sa'yo, para ka na rin mapapatumba, sabi nga dito ni Aoki. Ha? KO na galing sa hangin, biglang sabi dito ni Takamura. Hindi, biro ko lang naman yun. Imposible naman na mangyari ang ganong klase, sabi ni Aoki. Ah, parang ganito ba, sabi ni Takamura. Pero tinatamaan naman si Aoki ng mga suntok ni Takamura. At napatigil dito si Ipo. Dahil nagdolokohan na naman sila Takamura at Aoki. Anong ginagawa nila? Tanong ni Ipo. Huwag mo silang intindihin. Maraming oras ang mayan. Para yan, sabi nga ni Itagaki dito. Pero ako, libre din naman ako. Libre ka ba bukas, ng gabi? Tanong bigla ni Itagaki kay Ipo. Bukas? Sige ba? Ang All Japan Rookie King Finals? Sige, pupunta ako. Magiging interesado yun, sagot ni Ipo. At kinabukasan, pumunta na nga sila Ipo at Itagaki para manood ng finals. At nagsisimula na nga ang laban dito para sa Rookie King. Sa tingin mo, pupunta kaya dito si Hoshi Hiroki? Tanong ni Itagaki. Nabanggit mo na rin. Walang duda. Pupunta dito yun kahit galing pang Osaka. Para manood nga ng laban, sabi naman ni Ipo. Umaasa pa naman ako na sana makita ko siya ng personal, sabi sa isip ni Itagaki. Down! Biglang sigawan ang mga manonood. Tapos na ang laban. Sigaw ng announcer dito. Hiyawan ulit ang mga manonood. Tapos na agad ang laban at hindi man lang nasakta ng kalaban niya. Kung kasali lang din sana ako. At sigaw ma dito si Itagaki na nangihinayang at hindi nakasali dahil sa injury. Sabi ko na nga ba, sasabihin mo yan, sabi ni Ipo. At may napansin itong si Ipo. At nagsalita na ulit ang announcer. Ang susunod nga daw na laban ay para sa junior lightweight na. At si Mr. Date pala ang nakita ni Ipo. At agad-agad nga nila itong pinuntahan kasama si Itagaki. Mr. Date, sigaw ni Ipo. Makunood ki, sabi naman ni Mr. Date na malungkot. At niyakap niya agad dito si Ipo. Natalo ang bata namin sa laban, sigaw ni Mr. Date. Ikinalulungkot ko po, sagot naman ni Ipo. Akala ko, siya na ang magiging number 1 sa gym namin, sabi nga ni Mr. Date.
At biglang napansin niya si Itagaki. Kitagaki, lumipat ka na sa gym namin. Meron ng Takamura at Ippo Makunochi sa Kamugawa. Hindi ka na nila kailangan dun. Sabi nga dito ni Mr. Date. At binabawal nga siya dito ni Ippo. Dahil sa kaingayan niya. Pero sayang lang naman kasi, sabi ni Mr. Date. Meron kang kakayahan na makalaban si Ippo. Pero kung parehas lang kayo ng boxing gym, hindi mo makukuha sa kanya ang belt. Maliban na nga lang kung matalo siya. Paliwanag nga ni Mr. Date. Kung wala ang belt sa kanya, ang balak ko ay ibalik ito sa Kamugawa Gym. At naging seryoso naman dito si Mr. Date. Oo nga pala, Makunochi. Merong mga bali-balita ngayon na naririnig ko. Eto na daw ang huling depensa mo para sa belt. Na si Ippo Makunochi daw ay aakyat na papunta sa OPBF o mas mataas pang league, sabi nga dito ni Mr. Date. At hindi naman masagot si Ippo. Kung ganoon, totoo nga ang balita, wika ni Mr. Date. Patawad, kung mukhang hindi magandang tignan dito ngayon, sabi ni Ippo. Hangal kang bata. Sa tingin ko, ayos na yun eh. Nadepensahan mo na ng 6 na beses ang belt mo. Kaya walang masama kung gagawin mo nga yun dahil bata ka pa naman. At mas ikahabuti yun sa ng Kamugawa. Pero hindi pa rin, sabi ni Mr. Date. Nabigla naman si Ippo. Hindi masama na lumingon pa sa mataas. Pero nakakasigurado ka ba na wala na ngang pwedeng lumaban sa'yo sa ibaba? Sa ibaba, sabi ni Ippo. Noong una, kung kunin ang Japanese title, kagaya mo rin ako na bata at malakas ang loob. Pero merong isang tao, nakakasigurado akong ayaw kong makalaban. At noong ngang hinamon niya ako sa laban, nakuha kong matakot. Nabigla naman sila Ippo at Itagaki sa narinig nila. Mr. Date, totoo na natakot ka, banggit nga ni Itagaki. At hinihintay nga ni Ippo dito kung sino ang binabanggit ni Mr. Date. Isa siyang henyo sa paghahanap ng mga kahinaan ng kalaban niya. Ginagawa niya ang mga bagay na ayaw ng kalaban niyang gawin niya. Ang kinakatakutan ng lahat na pwede mong makalaban. Hindi ako sigurado noon kung bakit niya inatras ang hamon niya. At hindi kami nagkalaban kaya sinuwerte ako nun. Paliwanag ga ni Mr. Date. Swerte? Sabi ni Ippo. Ibig niyang sabihin, kung nagkalaban kayo, malamang ay nanalo siya, sabi naman ni Itagaki. Hindi ko naman iniisip na natalo agad ako. Pero wala akong kumpiyansa na maipapanalo ko ang laban, sabi nga dito ni Mr. Date. At ang pangalan ng boksingero na yon ay, sabi nga ni Ippo, nasa first rank siya noong mga araw na yon. Take, Keiichi, sabi nga dito ni Mr. Date kung sino ang taong kinakatakutan niya. At gulat na gulat si Ippo sa narinig niya dahil yun ang boksingero na susunod niyang makakalaban. Alam ko na, sa'yo tinutukoy mo, sabi nga ni Ippo. Take, Keiichi, ang kalaban ni Senpai sa susunod niyang laban, sigaw ni Itagaki. At mukhang nakikita na natin sa mukha ni Ippo na nag-aalinlangan ito. Nasorpresa ka ba sa mga nasabi ko pagtataka naman ni Mr. Date? Ano ba ang tingin mo sa kanya noong una pa lang? Ang nasa isip ko, malayo siya sa mga nasabi mo sa kanya kanina. Sabi nga ni Ippo, na iniisip pala niya na mahina lang dito si Take. Pero ko, nabigla ako. Kung ganon, yung lalaking pa lang yon ay ang nasa first rank noong si Mr. Date pa lang. Ang champion, pagkagulat nga ni Itagaki. At ngayon, nasa first rank ulit siya. Sabi nga ni Mr. Date. Ilang taon na ang nakalipas simula nun. Yan mismo kung paano siya kadeterminado. Yan yung dahilan, kaya ayaw kong magkalaban kaming dalawa. Pero bakit kaya niya talagang inatras ang laban namin hanggang ngayon? Ay misteryoso pa rin sa akin yon. Kahit na nararamdaman ko pa rin nang malinaw ngayon ang mga naibigay niyang hirap sa akin nun.